na. Malakas ang tiwala ko na hindi ako papabayaan. Kasi nagawa ko ito mag-isa. Nagawa ko ito ng ating gabi, walang kuryente. Nangarap ko yung lahat ng mga panaghirapan ko. Pinangarap ko rin ito. Ganito lang karami yung nagawa natin. So hanggang doon pa yan. Simulan ng magbulitan kasama si Nuy TV. Wala pa rin kuryente hanggang ngayon. So humanap ako ng gagawin para hindi ako mainip. So gumawa ako ng bakod doon sa labas. Pangsamantala lang na bakod yun para pag nandiyan yung mga bata, kahit pa paano may bakod na tayo. Ito na yung nagagawa nating bakod, hindi pa siya tapos. Ano lang to, pang samantala lang. Babaguhin pa namin yan. Gusto ko lang magkaroon ng harang yan para pag nag-camping kami ng mga bata dito. Yan nga. Iba talaga yung pakiramdam pag may harang, di ba? Alright, so gabi na, wala pa rin kuryente at nakaligo na rin ako. Dilim ah. Naisipan ko na mag bonfire muna dito. Yan, sinetap ko lang to upuan ko. Ito yung pinag-anuhan ko kanina, tawag dyan, pinagsigaan ko dahil nagwalis-walis ako. Malinis na dito sa paligid. Naisipan ko na ano lang, mag bonfire tas mag shot ng konti kasi ako lang mag-isa dito eh. So hindi ko pa nagagawa to na uminom dito sa area na to mag-isa. Kaya ngayon gagawin natin. Madilim na. Ayusin ko lang tong lamesa. Nakikita nyo ba ako? Tensyon ako madilim ah. Hello. Yan. Ito yung ating lamesa. Tagal ko nang hindi nagagamit to. Nangyari. So dahil gusto ko lang malibang-libang, sabi ko ayusin ko to yung setup ko. Magka-camping ako dito ng solo. Sinasanay ko na yung sarili ko na na mag-isa. Yan. Alam niyo naman dati ako yung matatakotin dito. Pero ngayon hindi na. Nakikita nyo ba ako? Shot lang ako konti. Hindi ko naman uubusin yung isang bote. Galing ako dun sa taas kanina. Yan. Yan. Yan, so ito ng ating, alam nyo na, ano lang yung pampatulog lang. Kuha lang tayo ng kahoy. Niligpit ko na to kanina eh. Yeah. Yan. So ito ang plano ko pag pupunta dito yung mga anak ko. Bonfire. Kaya hindi ko tawag dyan, hindi ko tinatapon yung mga kahoy na yan dahil magagamit ko pa yan. Uy. Bonfire tayo. Yan. Yeah. Ngayon ko lang gagawin to mag-isa. Dati lagi ako may kasama pag ginagawa ko to. Yan.
Iba rin kasi yung feeling, no, pag nagbo-bonfire ka. Siyempre sa gabi. Kasabay ng mga kuliglig. Yan. So okay na, inintay na lang nating umapoy ng tuloy-tuloy. Naka-setup na rin tayo. Ayan, wala pa hindi nyo pa makita. Pero itong ating mga ano, ayan, all goods na yan baby. Solo flight. Kwentuhan muna tayo para at least kahit ako mag-isa, parang kasama ko na rin kayo, di ba? Yan na. Ayos. Ang ating unang shot ngayong gabi na to. Shot. Relaxing. First time ngayon lang to. Matagal ko nang gustong gawin to, yung mga ganito, yung solo. Pero syempre sa katagalan nasanay na ako na mag-isa dito. Kaya nagagawa ko na to. Dati lagi lang ako nakakulong sa loob ng bahay pag sapit ng dilim eh. Pero dahil ngayon baliwala na sa atin yung mga takot-takot na yan. Dahil syempre sariling lupa ako to, bata ko natatakot, diba? Ang sarap lang din kasi ng na mapagsolo, diba? Ganito yung gagawin namin ng ganito yung gagawin namin ng anak ko pag nandito na sila. Bonfire, tapos merong tawag dito, marshmallow, lahat, mag-iihaw-ihaw kami para makapag-banding-banding, diba? Tumatawag. Hello. Hindi mo po ako pinapansin, nasan ka? Nandito ako, nagbo-bonfire. Ako lang. Mag-isa ka lang? Yes. Mag-isa ka lang nagbo-bonfire? No, ayan oh. Mag-isa ka lang tapos hindi mo ako pinapansin? Nagba-vlog ako eh, ayan na, okay, tama oh. Ayan, nagba-vlog ako oh. Oh. Ayan oh. Oh. Hindi ko raw siya pinapansin, nagba-vlog ako, nag-setup ako ng bonfire. Magay ka muna. Sino lalandiin ko dito? White lady. Love you. Kumain ka na? Kumain na kayo? Kain na ha. Hi ka muna sa kanila, hi. Ako lang mag-isa Hi, dito eh. Hi vlog. Love you. Paano ba pumawi dito? Mag-isa ka lang dyan. And then may aayusin pa ako, bibili pa ako ng linoleum, tapos ng unan, higaan. Malapit na rin ako umuwi yan. Sineset up ko lang para pagpunta nila dito, na ayos na. Love you. Babay ka na sa kanila. Bye guys. Replyan mo ako mamaya. Apo. Si Budang, akala kung ano-anong ginagawa ko. Alam nyo, gusto ko pang magawa to dati kahit sa ibang lugar. Yung yung solo lang na wala kang mararamdaman na takot, kahit alam mo na open area. Kumbaga ngayon, nasasanay ko na yung sarili ko sa lugar na ganito, kahit madilim, kahit mag-isa lang ako. Oh, pangatlong shot. Kasi wala ka naman dapat katakutan eh. Lalo na ang tagal ko na dito. Ano pa dapat kung katakutan? Yung tubig ang nawawala. Ayun pala.
Muntik na ako matakot kasi yung tubig nawawala. Yung pala ginawa kong patungan ng ano, cellphone doon sa likod. My goodness. Yung pinakapitsil. Kanina nga, nung hapon nung nagtatrabaho ako, dito yung gumagawa ko ng bakod, umiilaw yung solar light ni paring Osili doon sa kanyang lupa. Tapos binidyo ko, pinasa ko sa kanya, sabi ko, pre, umiilaw ng kusa yung solar mo. Sabi ko, pag may, di ba, pag may dumadaan dyan, tsaka lang umiilaw yan. Tinatakot ko yung sarili ko, di ba? Pero mga down lang naman daw yun. Oo. Pero hindi ko naman iniisip yun. Tsaka sa totoo lang, galing kasi ako ng bundok. Feeling ko meron akong gabay, mga kapanalig. So yung gabay na yun, malakas ang tiwala ko na hindi ako papabayaan. Siyempre dasal tayo ng gabayan tayo kahit nasaan tayong lugar. Kaya feeling ko isa yun sa dahilan kung bakit ang tapang-tapang ko ngayon. Yun lang. Tsaka madalas na rin kasi ako mag-isa dito eh. Siyempre si Utol ngayon 5 araw na wala. May lakad, 'di ba? Wala akong makakasama. Kaya kailangan ko talaga masanay na mag-isa sa mga panahon na kailangan, 'di ba? Saka meron naman akong gabay ito. Yung gabay ko. Ayan oh. Oh. May gabay din naman ako dito eh. Itak para hindi tayo matakot. Grabe, hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Anong oras na? So, ang oras natin ay 9:52. Wala pa rin kuryente. Ito pa lang yung naubos ko sa Pero ayoko na. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na maubusin ito eh. Ano lang to, pang palibang, pampatapang. Pampatapang talaga. Masaya lang ako kasi wala ako na-feel ngayon na pag-aalinlangan, takot. Sanay na. Sarap lang pakinggan ng mga kuliglig. Kasi minsan pag iniisip natin na yung mga mapapansin natin sa paligid, pag masyado natin pinalawak natin yung imahinasyon natin, mas doon tayo natatakot eh. Doon tayo mas lumilikot yung utak natin, yung isip natin. Kaya ngayon natutunan ko na lang, maging kalma lang. Huwag masyadong magpanik sa mga bagay-bagay na kung ano yung naririnig mo, diba? Kung ano yung mga nasa paligid mo. Sabi nga nila, matakot ka na sa buhay, diba? Huwag lang sa patay o sa mga kwento-kwento na kung ano-ano. Tungkol naman sa buhay, wala namang problema dito kasi halos lahat naman dito mababait, diba? At kasundo ko, walang problema. Masaya ako kasi nagawa ko to mag-isa. Nagawa ko to ng hating gabi, walang kuryente. Nagawa ko to na ayan, kasama ko kayo na nakikipagkwentuhan sa akin, na habang nanonood kahit ako lang mag-isa dito. Siyempre pag nandiyan naman kayo, feeling ko marami akong kasama, marami akong kausap, diba? Katuwa lang. Ito yung unang beses at masusundan pa to. Masusundan pa to ng marami. Lalo na pag nagawa na tong mga bakod dito. Nagawa na yung yun nga, itong campsite na maayos. Mas okay. Hindi ko natapos kanina kasi pagod na ako. Tsaka nag-start ako hapon na. Naghihintay ako ng kuryente kanina. Nakatulog na ako ng mga after lunch, yan, mga 1 or 2. Tapos pagising ko, ayan, 3 or magti 3 na or 4. So sabi ko wala akong magawa.
ginawa ko na ng tumbakod. Nagawa ko naman siya na maayos, pero hindi pa siya talaga final. So kailangan ko pa siyang lagyan ng mga bakod sa susunod na araw. Pero hindi ko naman muna tatapusin. Ang gusto ko sana mangyari mga kapanalig, pagpunta dito ng mga anak ko, ayos na lahat. Pero naisip ko na na okay lang pala kahit hindi ayos ang lahat. Kasi yun nga ang ang magiging target ko na makita nila kung ano yung ginagawa ko dito. So katulad ng pamimili, kung hindi ko man mabili yung mga dapat mabili, isasama ko sila sa palengke, 'di ba? Isasama ko sila sa bilihan, kunyari ng higaan, ng linoleum. Pero yung linoleum bibilin ko na yun. Yung mga gawa lang dito, kunyari yung pag-aayos ng swimming pool, yung pagsi-set up, yun patutulungin ko sila para hindi lang puro laro. So matutunan din nila o makita rin nila kung ano yung ginagawa ko dito. Pero hindi lang puro enjoyment yung ipapakita ko sa kanila. Kumbaga tuturuan ko rin sila kung paano magtrabaho, kung ano yung ginagawa ng tatay nila dito. Yun, ipaintindi ko sa kanila kung ano yung buhay ko dito sa Kampanalig, no? Para maintindihan nila na ayun, lahat ng ginagawa ko dito para sa kanila din. Papaliwanag ko sa kanila dahil matagal nga kaming hindi nagkasama. Si Raven, ayun nga, napuntahan ko ng graduation. Pero si Zero, hindi ko pa ulit nakikita. So makikita ko sila ulit sa pagpunta nila dito. Kaya sa lahat ng naghihintay, ayan po, makikita nyo na sila dito. Inayos ko na lahat. Ayan, naglinis-linis na ako, pinatag ko na yung ng swimming pool, inayos ko na yung campsite. Kasi pareha silang interesado nga interesado sa nature yung dalawa kong anak. Kaya talagang piniprepare ko lang yung mga bagay dito na kailangan na ayusin. Yun lang, gusto ko ma-enjoy nila. Kung sa bahay puro cellphone sila, dito ipapaano ko sa kanila, tuturuan ko sila kung paano magtrabaho, ganun. Yun nga, tulad ng sabi ko, paano ipapakita ko sa kanila kung ano yung mga ginagawa ko dito. Kung manood man sila ng TV, yung sakto lang din para malibang-libang. Tapos yung patutulungin ko sila sa mga trabaho, sa pagluluto, yung mga basic lang naman, hindi naman yung sobrang mahirap. Yun, after neto, lalo na pag naayos, makakapalalig tong bahay, kahit anytime pwede silang pumunta. Pero dahil ngayong bakasyon, ito lang talaga yung pagkakataon na makakapunta sila dito. Dahil pag may pasok, hindi na pwede na madalas. Ako na talaga ang pupunta sa kanila. So alam nyo naman yung plano ko, 'di ba? Na ayun nga, basta magkaroon lang tayo na maayos lang tong bahay at magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng sasakyan. Pupunta ako sila every week na magka-camping kami. Yun ang magiging bonding namin bilang magtatay, ayan, bilang anak. Para habang lumalaki sila, nagkakaroon kami ng kumbaga naiintindihan namin yung sitwasyon ng bawat isa. Kahit magkalayo kami, ganyan. At nasasabi ko rin sa kanila kung ano yung gusto ko sabihin, 'di ba, bilang tatay. Kasi hindi na katulad dati na talagang yung binata ka pa na wala kang intindihin. Talagang iisipin mo talaga yung anak mo, 'di ba? Ayokong humantong sa sitwasyon na parang wala silang pagmamahal sa akin dahil hindi ko sila inintindi, no? Iba pa rin kasi yung, yun nga, nasabi ko na rin to, iba pa rin kasi yung yung binibigyan mo sila ng sustento. Iba pa rin yun na nakakasama kanila. Mas maganda yung nakakasama kanila para mas ma-feel nila yung pagiging tatay ko, 'di ba? Yung pagiging tatay natin. Pero nakakasama. Lahat 'to ginawa ko, mga kapanalig, syempre para sa kanila din. Lahat 'to ginawa ko
dahil pinangarap ko na makasama ko sila dito, pinangarap ko na makita nila kung ano yung mga pinaghirapan ko, pinangarap ko na makita nila kung ano ba yung mga pinaggagawa ko, pangarap ko na makita nila na kung bakit ko ginawa yung mga dating hindi pa nila maiintindihan sa mga panahon na yun kasi bata pa sila, katulad na nga nung mga pagsasayaw sa public place, pagsasayaw sa kung ano-ano at mga kalokohan. Dahil naramdaman ko lalo na kay Raven na parang hindi niya pa naiintindihan yung part na ganun, katulad dati yung mga content ko na sumasayaw ako kung saan saan at parang ano ba, gusto ko ipaliwanag sa kanila habang nandito sila na yun, parang ginawa ko yan dahil gusto ko matupad yung pangarap ko na maging successful sa YouTube, sa social media, para kumita ng pera, para maibigay ko yung mga pangangailangan nyo. So hindi ko lang ginagawa yon para maging kahihiyan, kumbaga hindi nyo, parang hindi ko lang ginagawa yon para ikahiyan nyo ako. Ginagawa ko yun para sa mga pangarap ko din, para sa kanila. Gusto ko maging proud sila sa mga ginagawa ko, di ba? Ipapaliwanag ko sa kanila habang ganito din yung setup namin, bonfire, may tent dito, magkwentuhan kami na mag-aama kung ano rin yung gustong sabihin nila, kasi bata pa yung mga yan so habang bata pa, ipaintindi ko na sa kanila kung ano ba yung mga sitwasyon namin, kung ano ba yung sitwasyon ng buhay, kung ano yung naging sitwasyon namin bilang ama, bilang ama, 'di ba? Bilang ama sa kanila. Yun yung gusto kong sa kanila, ay kwento habang nandito sila. Kaya sinasanay ko rin yung sarili ko dito na yung chill lang kahit mag-isa. Kasi syempre kung ako bilang ama kasama ko sila dito na mag-aalinlangan ako na mag-stay dito, 'di ba, pati yung mga bata matatakot. So dahil ngayon nasasanay na ako, excited ako na makarating sila dito. Maraming plano, maraming akong iniisip, marami akong mga gustong gawin. Dadali ko sila sa Nabotas, kila Idol. Hintayin nyo yan. So sa ngayon magpapahinga na ako kasi ayoko rin naman ubusin to. Papasok na ako sa loob ng bahay. Maraming salamat sa pagsama sa ginawa ko ngayon. Sa kahit alam niyo naman yung mga bata na nanonood, at numay ng magulang kailangan sa pag-inom, alam nyo na yan. So start pa lang naman, alam nyo nang umiinom talaga kami dito o ako. Yan. Ito bilang nakaharap sa camera or may mga nanonood na bata. Yan. Huwag nyong gagayahan muna habang bata pa kayo. Pag nasa tamang edad na kayo, yan. Maraming salamat po, at itutuloy ko na lang bukas yung ating kwentuhan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa camping. Good morning! So ayan, umaga na naman mga kapanalig. Ang oras natin ay, anong oras na ba? 9:46 na po ng umaga. Itutuloy natin yung ginawa ko doon kahapon. So lalagyan ko na siya ng bakod. Yan, ayun. Ang init, grabe. Naglalaba ako ngayon mga kapanalig pero hindi ko na-vlog. Baka nagsasawa na kayo dun sa paglalaba. So nag-ready na tayo ng alambre. Kasi yung alambre kahapon, mga lang yun, mga pinulot ko lang mga kapanalig. So ito, bumili tayo ng alambre sa may hardware para mas mapatibay yung ating bakod. Pako. Ayan, meron na rin tayong pako. Okay, simulan na natin. Maalinsangan ngayon mga kapanalig. Medyo mainit pero may hangin-hangin naman. Ngayon ko na lang ulit na suot to. Yung matawag dito, Sword Squad. Yung sa likod nito, yung ano pa tawag dito? COVID. Nakalimutan ko ata na sa likod, basahin nyo nga. So ito na ngayon, natapos natin kahapon mga kapanalig, no. So itutuloy lang natin. Susukatan ko lang siya. Ang dami naman kawayan dito Hahati tayo. Pinag-iisipan ko kung ipapantay ko na sa ilalim yung mga kawayan. Katulad nito, mataas dito tapos doon banda doon mababa. Hindi ko alam kung ipapantay ko yung kawayan papunta doon.
Mas maganda siguro kung ano no, i-ano ko na kung gaano kataas yung doon, susundin ko na rin para talagang harang na harang yung ilalim. Di ba Tukmol? Di pantay yung lupa eh. Ano gagawin natin dito? Sasabay na lang natin pag ano no. 45. Dito ko pala muna uunahin para yung ano, yung sukat niya paliit. Mahirap kasi pag dito inumpisahan natin sa maigsi, tas palaki. Diba? Maganda yung ano na mahaba na para putol-putol na lang tayo. Sakto. Sobra lang konti. Yan, nabiyak na natin yung tatlong kawayan. So biyakin pa natin siya para masalpak na natin dun. Tapos susukat ulit tayo para hindi sayang sa kawayan. Pataas, di ba? So bawat ano aangat, pag naubos to, susukat na lang ulit ako dito. Para hindi pare-pares yung sa ano yung sukat ng yung height ng pinakakawayan. Eh puputulin lang naman yun sa dulo eh. So dito siya. Yan. Sagad yan hanggang sa ano, sa baba. So dito pataas na yung lupa. Yan, puputulin na lang natin sa taas. Yan, naano na natin. Ano ba tawag doon? Nagayat. Kikinisin ko muna ng ano, bahagya. Hindi ko na siya pupuliduhin na talagang makinis. Tatanggalin ko lang yung mga mata. Sample natin, lagyan natin doon. Yan. Siguro kahit hindi naman sobrang dikit, para hindi naman tayo mahirapan.
Yun lang, hindi ko siya nalagyan ng bilang-bilang. Yung iba kasi may bilang yan eh. 1, 2, 3 para na ano, nakaayon yung pinaka kawayan. Yan. Kahit ganyan lang. Uy! Okay, sama ka naman. Ito naman oh. Yan, ganyan. Ganito lang karami yung nagawa natin. So hanggang doon pa yan. Dami pa. Kaya ng powers ko to. My goodness. Ayusin pa natin itong mga to eh. Mga mata-mata. So ano ba dapat kong gawin? Kailangan ba gumayat muna ako pangkalahatan bago ko kinisin? O dapat kinisin ko na siya ngayon? Bahala na. Ito na yung nagawa natin karagdagan. Pero ititigil ko muna mga kapanalig. Yung kamay ko nangangawit na, tapos yung balikat ko parang kumikirot. Puro paltos na yung kamay ko. Susunod magsusuot tayo ng gloves. Paltos. Wow, hindi na sanay sa trabahong mahirap ha. Social ka na ngayon, pinapaltos na yung palad mo. My goodness, sakit. Bukas na lang natin tutuloy o sa mga susunod na araw. Mas maganda pag nandito yung mga bata, mga kapanalig, para makita nila kung ano yung mga ginagawa ko dito, di ba? Habang gumagawa ako, pwede natin silang patulungin. Taga salansan katulad niyan. O tapos ako magpapako para hindi lang puro laro yung mga gawa nila dito. So matututo sila kung paano gumawa ng mga bakod, ganyan, kung paano magtanim. Yan, tapos ipapasyal natin sila doon. Pagod na ako. Kailangan ko ipahinga yung kamay ko kasi maglalaba pa ako mga kapanalig. Papasma. Malaki-laki na rin naman yung ginawa natin eh. Diba? Hindi na kaya ng powers. Babalikan ko na lang yan. Papakita ko sa inyo sa sunod kung ano yung kakalabasan. Sa ngayon medyo pangit pa tignan. Hindi pala medyo pangit pa talaga kasi hindi pa pantay-pantay. Hindi pa rin nalilinis. Oh. Pero nakikita nyo na, di ba, yung kakalabasan. Pag tumingin kayo doon kay paring Usili, ganyan din yung ano, ginaya ko lang. Dito ko iniharap yung ano, yung kawayan para maganda tignan dito sa loob, di ba? Kasi kung tatalikod natin, maganda tignan sa labas pero dito sa loob ang pangit. So mas okay ng ganito. Yun nga, parang katulad kila paring Usili. O, di ba? Ito yung pinaka right of way. So ito na yung ating ano, bakod. Ito yung pinakamuhon, nabakbak na. Ito yung pinakamuhon natin. So hindi tayo sumagad, pumasok tayo ng kaunti doon, di ba? Yan. Kahit pa paano may privacy na, di ba? Kung meron nagka-camping, yan, hindi basta-basta makikita doon sa loob kung ano yung ginagawa. Pero na lang kung sisilipin talaga. Pag napuno natin yan, maganda rin yan. Hindi na talaga kaya ng powers. So, sunod naman. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.